Halos walang saysay ang mga tigil putukan at pareho lang sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Nakikita natin ito sa karamihan ng labanan ngayon. Lagi namang nilalabag ng mga panig ang tigil putukan kapag may napagkasunduang tigil putukan. Noong ika-7 ng Mayo, ang mga Iranian ay malapit nang ipadala sa Estados Unidos ang kanilang sagot tungkol sa isa sa mga huling panukala ng Amerika kaugnay ng mahihinang negosasyon na kasalukuyang nagaganap. Binomba ng administrasyong Trump ang isla ng Kashmir at mga lugar malapit sa Bandar Abbas, habang noong Mayo 5 ay inatake ng Iran ang ilang barko ng United Arab Emirates. Gumanti ang Estados Unidos sa pagneutralisa ng mga bangka ng Republikang Islamiko. Patuloy ang digmaan. Madalas, ang tigil putukan ay pansamantalang hakbang tungo sa kapayapaan. Bihira magtagumpay ang negosasyon habang may labanan dahil madalas gumanti ang mga kalahok sa pag-atake ng kalaban. Ang hindi pagsunod sa tigil putukan ay naging karaniwan sa mga labanan. May iba pang mga halimbawa mula sa Gaza kung saan nagkaroon ng mga paglabag mula sa Hamas, ngunit lalo na mula sa Israel, na sa kasalukuyang umiiral na tigil putukan ay nakapatay ng mahigit 800 Palestino. Hindi na natin kailangan pang banggitin ang Lebanon, isa pang lugar kung saan sistematikong nilalabag ng Israel ang tigil putukan, pati na rin kamakailan lang. Ganoon din sa Russia at Ukraine na kahit may mahigit 4 na taong digmaan at mga napagkasunduang tigil putukan, kaunti lang ang nabawa sa putukan at walang tuluyang pagtigil. Kailangan nating tandaan na kahit may tigil putukan, madalas humihina lang ang digmaan, pero bihirang tuluyang matapos. Kayo, anong opinyon ninyo? Makakakita pa rin kayo ng dagdag na info sa komento o description. Salamat!